solo travel part 3. Let's go! Another ganap here in Siargao. Simulan muna natin sa masarap na breakfast dito sa Kaimana at marami tayong gagawin for today's video. Bago yun, stay nga pala ako dito sa isang pinakamurang hostel. So clean, so good dito mga moms. Heto ang Tres Islas. For the review, you can watch it on my accommodation hopping sa channel ko. For sure, it's a big help kung naghahanap kayo ng accommodation or murang accommodation dito sa Siargao. Anyways, for today's ganap is for the surf tayo mga friends. Kaya ihanda nyo ang muscles nyo at mapapalaban to. Pero the experience is worth the chakit-charis. In Pacifico! So we're going to do surfing! And ay mga nagpa-park na pa mga surfers natin. Yes! Babes! Handa na ba kayo? Good thing dito sa Pacifico, walang masyadong mga bato rito. Kaya safe na safe. So, hindi ka matatakot na mag-surf talaga. This is a 1-hour drive from General Luna. And 500 pesos naman ang bayad for the surfing. With a surf guide na yun. So, sulit na sulit, diba? So, try nyo na to. Punta na dito sa Pacifico. And ito nga pala yung mga ganap namin na puro tremble ang nangyari. Ng 5,000 budget tips natin dito sa Siargao. So, plus 500 pesos for the surfing. Pero pwede nyo din gawin yun kinabukasan na. Dito sa Cloud9. Sa Cloud9 nga palang pinakasikat na pagdating sa surfing, which is in Katangnan area. Kaya nadalo ko agad to ng first day ko dahil yung hostel ko is in front lang. O, diba pa? So, kung everyday ka dito sa Cloud9, 100 pesos everyday yung entrance fee. Patay! So, ito yung pestuhan namin dati. May mga duyan. Ewan ko kung meron tayo ngayon. So, masarap yung tambayan namin dati dito. So, let's see kung ganda ba. Ngayon ko wala ako. So, tamang chill and relax na talaga sa sand. And dito talaga since sobrang crowded. Siguro pag summer, I mean, mga April or May, baka talagang as in full-blooded na ulit dito. Kaya tamang walk-walk lang pag may time. And tamang muni-muni. And nakita ko pa nga si Maring Andy and her cutie babies. Kaso nahiya akong pa-picture mga inday. Oy, ang daming ding podripan dito sa area na pwede mong maging tambayan. Ganun. Another tip, Franny, kung pupunta ka dito is, dun ka na lang sa Jacking Horse dumaan para tipid ka na rin sa entrance. Dami ko na nga hanash, kaya start na tayo mag-surf. Hindi ka na nga pala mahihirapan maghanap ng trainer at madami nakatambay sa tapat ng Cloud9 na akala mo nasa talipapa ka at lahat nag-aalok. Buti na lang talaga hindi ako sa ibang alok na punta, Charis. Ilang beses na nga nag-surf sa area pero now for the mayaman tayo, may pag-rent ang lola nyo ng drone for 1,500 pesos per hour. Pero pag gusto mo makatipid, pwede naman yan hanggang 3. And SKL lang mga friendies. Minsan na nga lang ako kumuha ng drone na loco pa sa result. Heto na naman kasing nakuha kong guide. Ayaw talaga sa area which is dun mas better ang waves. And ang totoo pa ang pasakit na talaga ng puwit ko at sa lapak talaga sa buhangin at minsan pa tumatama sa buhat to. Kapangit talaga ng experience ko. Sus Mariosep. Late ko na napagtanto, late pala ng guide na binigay sa akin, kaya nga naman pala, siya pala ang unang malulunod pag nasa malalim na area kami. Anyhow, 500 pesos ang bayad sa surfing, 1 hour na yorn, and with the trainer na. Kung wala pa kayong suki, tsambahan na lang talaga. So, good luck!
So, for the 5K tips natin, so plus 500 pesos for the surfing. Pero pwede nyo rin yung gawin kinabukasan sa Cloud9. Kaso kung sa Cloud9 plus 100 entrance fee. Then lastly is magpupungko rock. Nasa 100 pesos lang magagastos mo dyan. You can check it on my vlog sa Solo Travel Part 2. Happy watching! Kung gaano kaganda and dapat hindi nyo yarn ma-missed. And andyan din yung dugtong nitong 5,000 peso budget tips natin dito sa Siargao. So for me, the right itinerary kung dater ka lang, dater ka lang, you will start in Katangnan Bridge if dun ka nagstay, then Pacifico. Then magpupungko, normally kasi tanghali na dyan naglo-low tide, kaya dapat hindi nyo ma-miss yung rockpool para hindi sayang yung punta nyo rin. Sayang Ban Cave, then Maasin River. And then, wag kalimutan ng syempre ang Payuman drone sa Coconut View Deck. So, hope it helps. And now, wanna mag-surfing? Level up natin. Let's go wakeboarding. It's just 20 minutes to 30 minutes from General Luna. And pagdating nga dito, napakainit ng pag-welcome ng mga aso sa'yo. First time ko nga pala magganito and kabado 20 talagang lola nyo at baka matangay ako pag may time. So, we're here in wakeboard. Hey! One more. Mukhang mahirap Yeah, to, Ben. Depressed. Kaya todo tingin ako sa nagtuturo, kaso tingin lang. Kasi naman naka-full English ko. Yeah, yan tuloy dumugo ang utak ko, Choris. Kung non-swimmer ka, carry lang at may life vest naman. Puro soplak nga pala ako nung una at gusto ko nang sumuko, kaso ang mahal nga pala ng binayad ko, shoota. Kailangan sulitin. Ika nga ni kuya, pag hindi na kaya, matutong bumitaw. Huwag mo ipilit at masasaktan ka lang, Chorit. At may hugot pa nga. Kaya bangon Pilipinas ang peg and move on. At dahil competitive ang mga friends ko, kaya kailangan for the fighting din tayo. Kahit nanginginig pa nga yung tuhod ko, Diyos me, go with the flow nga daw at hindi naman ako nabigo. Mga mama, tuloy na nga at nakaikot ako. Grabe pa na yung feeling mo. Pag naka-first look ka, parang nanalo sa loto. Charap sa pakiramdam di. Gusto ko ihag si kuya sa leeg sa tuwa at tuluyan ko na nga na-enjoy tong challenge na to kahit umulan at umaraw pa. Kung umabot ka sa video na to, anong activity ang pinaka nagustuhan mo? Comment down below and isama mo na din kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan nakarating ang video ko na to. Thank you! Sa mga gustong mag-try nito sa Siargao, it's 1,000 pesos pag nag-pre-book ka and heto yung kanilang site and pag walk-in naman is 1,200 pesos. Madami din sila ibang pang activities like hydrofoil, wake skating, zipline at iba pa. So ride at your own risk. And heto pa nga yung ganap namin noong 2019 dito sa Cloud9 bago ito ma-hit ng bagyo. So let's watch this. Ganito ka namin pagpapansin mo.